Magandang madaling araw po sa inyo mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Supposed to be, kanina ko pa dapat na i-record itong aking vlog ngayong madaling araw. Pero kanina habang nakikinig ako kay Yusek Claire Castro na kanyang vlog, medyo napaidlip ako at ngayon lang ako nagising ulit. Okay, pero dahil sa dami ng tanong sa akin tungkol dito kay Harry Roque ay minabuti kong ito maging topic ko ngayon. At tingnan natin no, kung ano ba talaga yung kasalukuyang status ng kaso ni dating presidential spokesperson na si Harry Roque na sa kasalukuyan po ay nasa ibang bansa. So, bilang inyong juris influencer, ihimayin po natin no, sa paraang direkta at madaling intindihin ang komplikadong kaso nitong si presidential spokesperson Harry Roque. At tingnan natin yung legal limbo ni Harry Roque sa Europa dahil pakalat-kalat na lang yata doon sa Austria at marami nagtataka bakit hindi umaten ng mga pagpupulong ito o mga okasyon doon sa The Hague, Netherlands na kung saan before talaga namang mayat maya nandun nakabisita doon sa The Hague, Netherlands upang tignan ang kanyang dating bossing na si former President Rodrigo Duterte, pero recently hindi na nga po siya napagkakita sa kabila ng lahat ng mga dabarkads niya doon sa Duterte administration ay laging nandoon sina former Secretary Bello, si Panelo, no, halos lahat ng malalapit na abogado kay former President nandoon, puwera lang dito kay Harry Roque. So ang tanong ng mga viewers at followers natin, nasaan ba talaga si Roque? Nandoon ba siya sa Netherlands o nasa Austria na siya? Ganito po yan. Dati po, nasa Netherlands si Harry Roque, kung saan una siyang humingi ng asylum. Ano yung asylum? Yung asylum po, protection yan. No? Kung ikaw ay naniniwala na nagkakaroon ng political persecution sa'yo, doon sa bansang pinanggalingan mo, doon sa bansang inuuwian mo. Excuse. Pero ayon sa Dublin Rule ng Europa, kung saan bansa ka unang binigyan ng visa, doon ka dapat mag-apply at magpa-process ng iyong application for asylum. Na-discuss na natin to several months ago. So dahil Austria ang nag-issue ng visa kay Roque, inilipat siya doon. At kinumpirma nga ni DILG Secretary John B. Cremulya na nasa Austria na siya ngayon. Kung di ako nagkakamali kaninang umaga, no, na binanggit ito ni Secretary Cremulya o kahapon na konfirmado na sa Austria siya at malamang doon siya maaresto. Pero may mga tanong, bakit hindi siya makagalaw, makapunta sa ibang bansa sa Europa? At restricted na ba ang kanyang galaw dyan sa Europa, in particular sa Austria? So, kasi si Harry Roque na-cancel na yung passport eh. Wala nang passport na hawak yan. So definitely, pag nag-transfer ng another country, even though within the Schengen territory, hahanapin pa din yung passport. Pero hindi po siya nakakulong sa selda, pero restricted siya dahil sa dalawang bagay. Unang-una, nabanggit ko na nga, kansilado yung passport niya. Kinansila yung passport niya ng Department of Foreign Affairs dito sa ating bansa. Kapag wala ka kasing valid na travel document, hindi ka basta-basta makakaalis ng Austria o makakapunta sa ibang bansa, gaya ng Netherlands, para bumisita kay dating Pangulong Duterte. So, kaya medyo yung movement niya, yung mobility niya ay restricted dahil wala siyang passport. Ngayon, about these asylum rules. Habang nililitis kasi ang iyong application, ang iyong kahilingan for an asylum sa Austria, may rule dyan na kailangang manatili ka doon sa jurisdiction ng Austria, doon sa jurisdiction ng bansa na yon. Hindi ka pwedeng umalis doon habang pinoproseso yung application for asylum. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng pakalat-kalat sa Europa. Wala ka na nga passport, wala ka pa ding freedom of mobility kasi pinoprocess yung asylum mo. Ang problema, ganito. May pending application for the issuance of red notice, yung international warrant of arrest, pwedeng mailabas laban kay Harry Roque. So, dito pumapasok yung sinasabi ni Secretary Remulla. Kaninang umaga to yata yung interview, no?
Ang Pilipinas po ay humiling na sa Interpol ng isang red notice. So, napaliwanag na din natin to ng mga nakaraan. Pero ano ba talaga itong red notice? Ito po ay isang request sa lahat ng pulis sa buong mundo na hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang tao para ma-extradite. Ibig sabihin, para maibalik sa kanyang bansang pinanggalingan sa Pilipinas. So ano ang status? Ayon po sa pinakahuling ulat, ay nitong between February to April of this year, ay naghain kasi ng opposition si Roque sa Interpol para pigilan yung paglabas ng red notice sa katwirang political persecution. Ito ang palagi niyang ini-invoke, political persecution lahat yan. No? Kaya dapat pabayaan ako dito muna sa Austria. Kaya lang, paano kung ma-approve yung red notice? Pag na-approve yan, magkakaroon ng legal na basihan ang mga pulis sa Austria para arestuhin siya. Ngayon, kaya lang hindi ma-aresto yan kasi wala pang lumalabas na red notice. But the moment the red notice is released, then the police officials in Austria may effect his arrest anytime. Pwede nang arestuhin dyan. So, ang tanong na isa ng mga viewers natin ay at mga subscriber, pwede bang arestuhin yan habang may pending asylum application? Paliwanag din natin to, iulitin lang natin. Oo, pwedeng arestuhin yan. Ang asylum ay proteksyon laban sa pag-uusig sa politika. Pero, hindi ito get out of jail free card para sa mga seryosong krimen tulad ng qualified human trafficking. So, hindi yan passes, no, para hindi ka arestuhin. So, ayon po kasi sa 1951 Refugee Convention, kapag ang isang tao ay may seryosong kasong kriminal, no, non-political case, pwedeng hindi apply ang protection ng asylum. Yan, ganyan yan. Muna ako na tinalalamunan ko. Kapag lumabas yung red notice laban kay Harry Roque, arestado siya sa Austria at dadaan sa extradition hearing para malaman kung ibabalik na ba siya sa Pilipinas. Ngayon, ano ang magiging papel ni Secretary John Vic Remulla ng Department of Interior and Local Government? So, lilinawin po natin kung ano ang magiging papel ng DILG Secretary na si John Vic Remulla kapag lumabas tong red notice. Kasi marami din nagtatanong, si John Vic ba ang aresto? Laki kasi ng muscle nun, baka ibalibag nun si Roque. Pero hindi pwedeng si Secretary Remulla mismo magposas kay Roque sa Austria dahil wala siyang kapangyarihan sa labas ng Pilipinas na gawin ang pag-aresto, yung pagposas kay Harry Roque. Dito lalabas na yung kanyang personal supervision, no? Ay ito nangangahulugan lamang na tututukan niya ang koordinasyon sa pagitan ng mga otoridad ng Austria, ng Interpol at ng ating gobyerno para masigurong maayos ang turnover at pag-uwi ni Roque sa bansa. Diretso sa Tarlac, Tarlac City Jail. Ayun ang mangyayari dyan. So, hindi mismo si John Vic. More on coordination ang gagawin ni John Vic sa coordination with the Austria Police Enforcement officials sa Interpol, no, para smooth yung pag-aresto at pagpababalik dito kay Harry Roque. So, sa madaling salita, si Atty. Roque po ay nasa loob ng isang legal na hawla. Nasa hawla na siya actually. Hindi siya makaalis dahil wala siyang passport. Hindi siya pwedeng umalis ng Austria. Wala yung passport, kansilado. Hindi siya makagalaw dahil sa asylum rules. Diba? May rule na habang pinoprocess, nandun ka dapat sa jurisdiction ng Austria. At ang gobyerno naman natin nag-iintay lang naman ng go signal mula sa Interpol para formal na siyang masakote sa Austria. Okay? Yun ang pinakabuod ng kanyang kasalukuyang status dyan sa Europa, in particular sa Australia. So sana po ay naging malinaw ang ating lecture sa araw na to
Hanggang sa susunod na talakayan dito po sa Attorney Bueno, The Law and Beyond.